Sa punto pong ito ay makakausap natin si PHIVOLCS Director Renato Solidum. Magandang tanghali po sa inyo, Director Solidum. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Sir, saan ho ba kami lilipat? Parang lahat na lang nung mga lugar halos nasabi na natin, hindi lang pala earthquake. Ngayon, itong liquefaction naman, sir. So ano bang po pwede nating mga lugar na sabihin na natin na medyo mas delikado po dito sa liquefaction? Katulad nung nabanggit natin, ang natandaan ko lang ho yung Marikina eh. Ano pa ho ba? Well, unang-una, linawin natin na ang lindol ay iba't ibang panganib ang kasabay nito. Ang pangunahing panganib ay pagguga ng lupa. Yes. No? At yung pagguga ng lupa, kung malambot ang isang lugar, nagkakaroon din ng liquefaction. Ang mga liquefaction-prone areas, ito yung madalas bahain na may deposito ng buhangin at mababaw ang water table. At nabanggit nga na along the Marikina Valley, nandyan yung Marikina, Pasig, Pateros, ibang bayan ng Rizal tulad ng Cainta, Taytay. Ganon din sa Pateros, coastal areas ng Taguig, Muntinlupa, and along Laguna de Bay. Pagdating dito sa western side ng Manila, coastal cities, nandiyan yung Malabon, Navotas, Manila City, Pasay, parts of Las Piñas, Parañaque na nasa coast, at ilang bahagi ng Marikina, ng Makati na malapit sa boundary ng Manila and Pasay. So parang buong Metro Manila ho, ano? For the Hindi record, naman. sir, Mga one-third to one-half. Pero pag sinabi nating ligtas, hindi naman ibig sabihin ng merong liquefaction ay delikado na. Hindi yan delikado kung maayos ang mga bahay at gusali. Yun nga po ang itatanong ko kasi ang pangunang nabanggit niyo po ho na kumbaga direktiba ay patibayin yung structure, no? Pero kung yung mismong lupa ang magkakaproblema at lalamunin yung mismong structure, paano ho yun? Well, unang-una yung mga matataas na gusali, ang malalalim din ang paan yan. Ayan, tinatawag na naka-pile drive. So, makikita nyo kahit sa mga reclaimed areas, ay pwedeng magtayo ng mga gusali basta malalim ang paa, o di kaya ang kanilang itim ay nakakabit, no? May bigas sa ilalim nito, di kaya ay talagang isang additional floor sa ilalim. So marami pong paraan na pwede pong gawin para hindi naman masyadong maapektuhan ang mga bahay at building pagdating ng liquefaction. Pero dapat i-recognize yan na panganib na dapat pagandaan. Yung mga nasa reclaimed areas po, may posibilidad din ho ba nitong maapektuhan ng liquefaction? Lalo na't sila Tama po yun. Dalawa pong klase ng reclaimed. Yung definition natin ng reclaimed land, ito yung mga dati ng parte ng tubig, ng dagat, na tinabunan ng mga buhangin bato ng tao, reclaimed by people. Pero yung reclaimed na mga ilog na dala-dala ang mga buhangin bato tuwing may baha, mas malaking parte yan doon sa reclaimed land ng mga tao. So essentially, yung western coast ng Metro Manila, kaya malambot yan kasi dating Manila Bay yan at tabunan lang ng mga buhangin dala ng baha ng mga ilog. Nung nai-report nga ho ito, yun ang una kong naisip, no, na medyo parang tingin ko ho medyo mas delikado, di ba, kung ganun man ang pag-uusapan natin talaga. So paano ho, ano ho ba ang possibility na maaaring mangyari nga ho ba ito sa bansa kung sakasakali? Kasi nabanggit natin yung ilang mga areas nga po kanina, no? Nandiyan parati yan, kasabayan ng malakas na pagyanig. Typically, kung ang bahay lang ay dahan-dahang lulubog, walang mamamatay. Kaya pagdating ng casualty sa liquefaction at ganoon lang ang nangyari sa bahay, hindi na namin yan sinasama. Ang talagang delikado sa buhay ay yung nag-collapse ng mga bahay o nahulog yung iba't ibang bahagi. No? So, kung titingnan natin, ang major issue dyan sa liquefaction is immediately after the earthquake, pagkatapos ng lindol, o ang mga kalsada leading to critical facilities like hospital hindi magamit dahil nagkabitak-bitak na ang kalsada, di babagal ngayon ang pagdating ng mga bihikulo na may bit-bit na mga na-injure. No? So dapat i-prioritize ang mga critical facilities like hospitals na ayusin ang mga kalsada ng local government at ng public works para magkaroon ng access ng madalian. Ganon din sa mga water pipes. Mga water pipes ay pwedeng mag-break during the strong ground shaking and liquefaction. So, ang issue naman dito yung supply ng tubig. At pangatlo, yung mga tulay ay pwedeng bumaba o mag-subside so hindi mo magagamit. So, yung preparation ng mga local communities within those areas ay dapat nakahanda na. Nandun na lang sa paligid nila yung mga gagamitin nila upang maganda. At syempre, alamin din ng mga responders kung saan mga lugar na to para
may naka-assign na pupunta talaga para tumulong. Naku, magdasal na lamang ho tayong hindi nga ito mangyari sa ating bansa. No? Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng impormasyon para lagi kaming maging I am ready. Yan naman po si FIVOX Director Renato Solidum.